is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Gayon din po ang hamon sa atin sa mga umaagapay at nakikilakbay po sa mga kabataan. Samahan po natin sila dahil sila po ay nangangailangan din po kahit papano ng mga makakakwentuhan at mapagbubukasan ng sarili. Sa mga magulang, maganda po na kumustahin po natin ang ating mga anak. They don't see inside of me. I'm hiding all the things. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Hinga ng kabataan. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggo ito, ng linggo ng Pentecostes, na napakalaking pagdiriwang natin sa linggo ito dahil makikita naman natin sa ating ebanghelyo na ang ebanghelyo natin ay hango sa ebanghelyo na St. John chapter 20 verses 19 to 23. So, mabuhay at maraming salamat sa walang sawa at walang humpay na paggagabay nyo, pagsubaybay, paglalike, at pagbabahagi sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Happy Pentecost Sunday po sa inyong lahat. Mga kapatid, again, balikan natin yung ating pamagat ngayon kung bakit man ito ang napili nating pamagat, hinga ng kabataan. Pagsabihin kasi natin mga kabataan, yung mga kabataan natin sa present situation natin, mga kabataan natin sa henerasyon na ito. At magtataka tayo, may hinga ba ang kabataan? Mayroon po. Mayroon po. At yan na nais nating pagnilay-nilayan, yan ang nais nating pag-uusapan, pagbabagian, ang hinga ng kabataan. Dahil alam natin mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, yung mga alagad ni Jesus ay nagtatago at nakapinig yung mga pintuan. Dahil sa takot nila. Siguro hindi lang po takot pag ikaw ay nandyan sa loob ng isang silid na nakapinig yung mga pintuan. Siguro yung mga dinadaanan din po sa buhay, siguro frustration, siguro kasama na rin ang galit, no? Para bagang pag nandyan ka sa loob ng isang silid, nakapinig yung mga pintuan, yung mga bintana, parang nasabi natin, wala namang kabuhay-buhayan. Ngunit nandoon si Jesus, pumasok sa gitna nila at hiningahan sila. Hiningahan sila at nagkakaroon sila ng lakas. Nakakaroon ng pagbabago ang kanilang perspektibo sa buhay. At hindi kaya makukunik din po natin, maugnay natin ito doon sa lumang tipan, sa Book of Genesis, nung ginawa ng Diyos, kumuha ang Diyos ng isang putik, pinuform niya ito, inukulman niya isang tao, ngunit wala pang kabuhay-buhay. Ngunit nandoon ang hinga ng Diyos. Nagkukunik sa tao, nga nagkakaroon ng buhay. So ang hinga ng Diyos ay ito ay nagbigay ng buhay. At hindi kayo mga kapatid, sa atin din po yung hinga ng mga kabataan. Kung makikita natin ang ating mga kabataan na sila din po ay instrumento ng Diyos. Makikita natin sa mga kabataan na nandyan din po ang Diyos sa kanila. Hindi kaya magbigay din po sa atin ng pag-asa. Hindi kaya magbigay din po sa atin na may bagong buhay. Dahil ito ay hinga ng mga kabataan, nakikita natin ang Diyos, sila ang humihinga sa atin ngayon. Hindi lang tayo ang humihinga sa kanila, hindi lang tayo ang masasabi natin na ako may kakayahan na pwedeng maghinga doon sa mga kabataan. Hindi kayo mga kapatid na titingnan natin unang-una sa mga sarili natin, pag tayo nakahinga ngayon, dahil yung nga sinasabi, nakakahinga din ako. Nakahinga din ako sa mga dinadaanan ko sa buhay, para bagang paghinga ko ngayon, tinatanggap ko yung napaka-positibong hinga,
napaka-positibong idea na sa pamagitan ng aking mga dinadaanan sa buhay, sa toxic na dinadaanan ko sa buhay, sa paghinga ngayon, napaprocess yun, nakikita ko anong nangyayari sa buhay ko. Bakit ako ganito? Bakit ako may takot? Bakit ako may galit? Bakit ako nagtatago ngayon? So, nakikita ko dahil sa pamagitan ng hinga. At dahil nakahinga na tayo, hinihinga natin, nirelease natin yung mga negatibong bagay na nandyan sa ating mga sarili. Hindi kaya ganito din po ang hinga ng Diyos sa atin, sa kanyang mga alagad, dahil sa kanilang pagtatago na walang kabuhay-buhay na ang kanilang buhay, ngunit nandoon si Jesus siningaan ang paghinga ni Jesus, natanggap ito ng mga alagad, at nakikita nila, oo nga, ito palang nangyari sa atin. Nagtatago pala tayo, may takot pala tayo, may galit pala tayo. Ngayon, kailangan na natin, na nakahinga na tayo, lalabas tayo sa ating comfort natin, sa ating tinataguan natin, at sa paglabas dito, makikita natin na may panibagong buhay pala. Makikita natin ang liwanag sa labas. Makikita natin ang kagandahan ng mundo natin. Makikita natin ang bawat isa na ito ay pinagkaloob ng Diyos, regalo ng Diyos sa bawat isa. At naging masaya din po tayo ngayon mga kapatid dahil sa linggo ito, may panauhin po tayo. At hindi po siya nagatubili na kinausap ko na maging kabahagi ngayon sa ating pagdilay-nilay sa Music of the Gospel Sunday Reflection dito sa kapistahan ng Pentecostes. Dahil alam ko po na napakalaking role ng ating mga kabataan sa ating society natin. Napakalaking role ng ating mga kabataan sa ating simbahan. Napakalaki ang role ng ating mga kabataan sa ating pamilya. At huwag nating titingnan sila na sila ay pabigat sa ating sa ating society natin. Ngunit pag nakikita natin hinga ng kabataan, ay pwede pala maghinga ang mga kabataan ito sa akin para mabigyan ako ng bagong perspektibo sa buhay. At mga kapatid, please help me to welcome po ang ating kapatid, ang ating seminaryan, isa sa mga seminaryan natin dito sa Diocese of Cubao, na nag-aaral siya ngayon sa kasalukuyan sa San Carlos Seminary. At napakasaya ko po, para bagang hinihingahan din ako sa seminaryan na ito, na para bagang napakasarap namnamin, napakasarap pakinggan pala ang sitwasyon ng ating mga kabataan ngayon sa pamagitan niya. At Brother Aljen Magos, ating kapatid dito sa parokya ng Resurrection Parish sa Paltok. Alden, maraming salamat sa pagsiyes mo. Hindi ka nag-atubili na maging kabahagi ngayon sa ating episode ng Music of the Gospel Sunday Reflection, Hinga ng Kabataan. Yes, Father. Maraming salamat po at magandang araw din po sa inyo lahat na manonood po dito sa Music of the Gospels. No? Father, maraming salamat po. Welcome. Ako po pasalamat ng malaki sa iyo, Aljen, na talagang hindi mo talagang bukas na bukas ka po sa pag-say yes dito sa aking Music of the Gospel Sunday Reflection. Siyempre, Father, para po sa simbahan at para din po sa ating mga kabataan. Mga kabataan, simbahan, kabataan, siguro dagdagan na rin natin dahil sa pamilya din po, Yes po. Oo, kasi yun talaga nakaugat din po ang buhay ng ating mga kabataan sa kanilang pamilya. Opo. Oo. Mahalaga po. At alam mo, Brother Aljen, napakaganda sigurong titingnan muna natin yung sitwasyon ng ating mga kabataan ngayon. Kung hinga ng kabataan, mayroon din po palang sigurong, bago huminga yung mga kabataan, kagaya ni Jesus, bago huminga si Jesus doon sa kanyang mga alagad, may mga dinadaanan ng mga alagad na ito. At sinasabi pa sa Ebanghelyo natin, it was evening. Yes. No? So, gabing-gabi yun na si Jesus ay pumasok doon sa silid na kinaroroonan ng mga alagad, doon sa gitna nila. Opo. So napakasimbolik yung napakasimbolik yung gabi. Mayroon bang masasabi nating gabi sa mga kabataan, mga dinadaanan ng mga kabataan natin ngayon? Sa totoo lang, Father, at least sa observation din po natin, lalo na din po kami mga nag-aaral sa seminaryo. Kasi madalas din po lumalabas sa mga seminarista
pupunta sa apostolate. So, ang mga kadalasan po nakakasama ng mga kabataan. Kaya po, pag nakakausap namin sila, counseling, or may mga simpleng, maliliit na grupong discussion lang, or minsan, mga kwentuhan. Kadalasan po, ang sitwasyon ng mga kabataan, minsan, ang dilim po nila sa buhay, parang kulang po sa atensyon. Hindi po dahil sila ang kailangan sentro ng buhay. Pero minsan napagkakaitang po sila ng atensyon. Kumbaga, yung pagmamahal minsan, yung pag-asa, yung mga bagay-bagay na sana nakukuha po nila ng kabataan nila, lalo po ng mga ng mga maliliit pa. Hanggang sa tumanda sila, hindi po nasasatisfy. Kaya po, pagdating ng teenage years nila, may hinahanap-hanap po sila mga bagay-bagay na iyon. Unti-unti pong hinahanap hindi na sa pamilya, hindi na po sa pamilya, sa ibang bagay. Minsan sa simbahan, minsan sa mga kaibigan, sa eskwela. Kaso, hindi po lahat ng mga kabataan ay nasasatisfy din po sa gano'n. Kaya po ang nangyayari sa kanila minsan, sinasara po nila yung sarili nila. Wow. Ayoko na. Kaysa masaktan pa ako. Mahirapan pa ako. Wag na lang. Isasara ko na lang. Kakayanin ko naman po. Actually, Alden, nakikita ko rin po ito sa isang awitin na warrior is a child. Yes. Na akala ng tingin ng society natin na mga kabataan ay okay lang, ang mga kabataan ay yun nga, ang perspektibo ng karamihan, yung mga nakakatanda, na pag ang mga kabataan ay nagpapapansin, ganun talaga yung mga kabataan yan, pasaway talaga yung mga kabataan yan. Pag minsan, ang mga kabataan man ay pag hindi naman lumalabas, sabihin naman ay talagang tamad talaga yung batang yan. Talagang close-minded talaga yung batang yan. Sa ganung paraan, ang society natin, nagja-judge sa kanila dahil hindi natin nakikita anong pinagdaanan ng mga kabataang ito na dumadaan din po sila sa kadiliman ng buhay. Yung sinasabi mong kulang ng attention, dahil hindi sila maunawaan, hindi nakikita ano ang hinanap-hanap nila, no? Tayo ngayon, nagja-judge tayo kaagad. Ang simbahan natin, tabi-tabi lamang po. Pag minsan, hindi natin sila intindihan din. Pag minsan, binibigyan natin ng wall yung simbahan natin. Pag may mga pasaway ng mga bata, hindi natin pinapapasok. Wala kayong dito, wala kayong lugar dito, wala kayong space dito. So, ngayon, naramdaman ng mga bata ay okay lang, maghanap na lang kami ng naghanap na lang kami ng ibang outlet para kami mapapansin, no? At kung hindi yun mapapansin, ang outlet na yan ay pwedeng pagbibisyo. Yes, pagbibisyo. At hindi lamang siguro yan, kundi yung pagmamahal. Talaga yung kulang ng pagmamahal na hindi nila nadama ang totoong pagmamahal. Again, sa isang awitin, warrior is a child, na akala na superhero yung mga bata, na hindi na lang tayo mangingialam sa kanila, okay lang siya, bahala buhay nila. Ngunit, pag tinitingnan natin, na nandoon yun sa kalooban nila, yung hinanap-hanap nila, naghanap sila ng mga taong handang magkalinga, handang makinig sa kanila. Didn't see inside of me, I'm hiding all the peace. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Oo. Ang mga matatanda po kasi sila po yung tinitingalang model ng mga kabataan. Ang problema nga lang po, kapag ang kabataan nagkaroon po ng paligid o kapaligiran na hindi po maganda at minsan pinagkakait pa po yung kinakailangan po ng mga kabataan o ng kahit sinong tao, pagmamahal, pag-aaruga, atensyon, ang tendency po nun is, Father, magiging
ibibigay din po nila sa mga anak din nila or sa mga nakapaligid din sa kanila yung ganong klaseng para i-reciprocate po nila. Ganong klaseng Siguro nakikita ko dito, Aljen, sa ganitong paraan, sa ganitong sitwasyon ng mga kabataan, naging toxic din ang kanilang buhay. Naging toxic din ang kanilang buhay na para bagang yung sinasabi mo nga kanina, kino-close nila, sinasarado nila yung mga sarili nila. Para bagang sa Ebanghelyo natin, kagaya ng mga alagad, dahil sa takot nila, sa pangamba nila, o ano-ano pa yung mga dinadala sa buhay, nagtatago sila, nandoon sila, hindi lamang nandoon sila sa kadiliman, kundi talagang nakalak pa ang kanilang mga pintuan sa kanilang mga puso at isipan. Para bagang pag isang tao, ang isang kabataan, nandyan sa isang sitwasyon na nagtatago dahil walang sa kanila, walang nangingialam sa kanila, walang nakikinig sa kanila, hindi nila naramdaman ang pagmamahal. Parang naging toxic, parang sabihin nila, ano na lang ang buhay? Ano na lang ang buhay? Mawawalan na po sila ng pag-asa. Nawawalan din ng pag-asa. No? At ito yung napakaganda, Aljen, dahil sa Ebanghelyo natin, yun yung initiative ni Jesus eh. No? Hindi yung mga alagad ang naghanap kay Jesus. Hindi yung mga alagad ang nagbubukas sa pintuan ni Jesus. Kundi si Jesus, kahit pala sa mga nakapinid at yung mga pintuan, kahit pala yung mga perspektibo natin ay nakaklose niya, nandun pala si Jesus kumakatok. Nandun pala si Jesus pumapasok. Kahit mga kapatid, kahit pa sinasarado yung pintuan mo, kahit pa mga bintana mo, kahit pa nandun ka sa kadiliman, si Jesus ay magsilbing liwanag. Si Jesus ay nagsilbing susi para makapasok sa iyong tinataguan. No? Napakaganda yon dahil sa mga kabataan, naghanap sila ng Jesus, new Jesus ngayon. Naghanap sila ng Jesus na muling nabuhay at niyang muling nabuhay na yan sa mga taong simbahan, sa pamilya, sa ating lipunan na mag-i-initiate para intindihin sila, para gabayan sila. At sinasabi mo rin kanina, napakaganda dahil yung journeying accompaniment. Oo. Yun po yung maganda, Father, kasi di ba, noong nakaraang linggo, nabanggit nga po sa Ebanghelyo na pumayo kayo at mangaral kayo at magbinyag sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Isa pong mandato po yun sa atin. Hindi lang po sa mga bata. Kasama din po, especially po sa ating mga katandaan, mga tumatanda na tayo po ay nagmamature sa pananampalataya and meron po tayong responsibilidad na ipangaral sa kanila ang mabuting balita, si Jesus. At all the more, maging katulad po tayo ni Jesus sa kanila, maging presensya po ng Panginoon. Para pagdating po dun sa mga pagkakataon na sarado nga po ang nakapinid ang mga pintuan at bintana, hindi po tayo ang magsisilbi pang dagdag na tagapagdilim ng mga buhay nila. Pero bagkus katulad nga po ng sinasabi ng Panginoon na siya po ang pumasok, siya po ang kumakatok, tayo naman po yung maging katulad ng Panginoong Jesus na pumasok din po tayo unti-unti sa mga buhay na maging Jesus sa buhay niya at magkaroon ng liwanag, kumbaga, at kapanatagan at pag-asa sa buhay. Napakatumpak yan na Aljen dahil yun nga, binabanggit mo yung nakaraang linggo, kumayo kayo. Di ba sa misa biga natin? Pagkatapos ng misa natin, sinasabi ng pare, the mass is ended, go forth. Ang misa natin, ang encounter natin sa Diyos, tinatanggap natin ang Diyos diyan sa Eucharistia. Yes, Amen. Nandyan si Jesus sa atin. Ngunit, again, kung nandyan si Jesus sa atin, yung sinasabing go forth, yun nga, kumayo kayo. Ipapakita nyo naman si Jesus nandyan sa inyo, hindi lang sa pananalita, hindi lang sa isipan, hindi lang dyan sa kaloob-looban mo, kundi isa buhay mo si Jesus. Yun bagang sinasabi ito na, okay, mahalin mo ang Diyos, no? Love God above all things, yun nga, with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ngunit, ang pangalawang commandments dito ay
mahalin mo yung kapwa mo. So, ipapadaloy mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo doon sa kapwa. No? So, naging daluyan tayo. So, yun nga sana ang napakagandang natin na go forth na makikita ng ating mga kapatid si Kristo sa atin. Opo. Na, dahil nandiyan si Kristo sa atin, tayo ay tagapaghinga. Tagapaghinga. Na yung mga kabataan natin ay hindi sinasabi natin na hindi natin masasabi na itong mga kabataan ito ay problema. Ngunit naghanap sila ng mga tao na maging instrumento para sila din po ay makahinga. Madalas po yung ganun. Ano kayo, mga bata kayo, masasakit kayo sa ulo. Tigilan nyo kami. Ganyan. Diyan lang kayo sa gilid. Kaya po yung kadalasan naririnig natin sa ilang mga matatanda naman po. Pero ang maganda din pong nakikita din, Father, minsan yung ibang matatanda, nagiging presensya po talaga ng Panginoon. Diba? Katulad nga po, sakramento. Nagiging presensya ng Diyos para po sa lahat. At nakakatuwa lang din po na yung hinga, nagiging pahingahan po sila ng mga kabataan. By means of sila po yung nakakakwentuhan. Kapag may mga, minsan manlilibre yung mga kuya, mga ate, mga tito and tita. Kapag nasa simbahan, for example, sila po yung magpapakain. Or minsan makikinig po sa mga kwento, mga sumbong. Lalo na po, minsan ng mga bata, mahilig pong magsumbong. Kuya, si ganito po, ganyan-ganyan. Hindi po ako pinagsaserve, for example, kasi nasa altar service din po ako. Madalas po sila magsumbong. And ang nangyayari po sa kanila, minsan yung sumbong po nila parang hindi nila din po parang hindi po talaga concerned. Ang nagiging paraan na lang din po nila para makapag-release po sila ng may pansin sa kanila. Makapansin sa kanila at magkaroon po mabigyan po ng atensyon. Then mabibigyan na po talaga ng atensyon yun. At kahit papano, may ibsan po, masasatisfy po sila in a way. And siguro yun po yung isang hamon sa mga mas nakakaintindi at sa mga mas matatanda po siguro. Yun nga, pag minsan baga ang simbahan natin, sasabi nga nila na sino pa yung mga naglilingkod sa simbahan, sila pa yung pabigat sa mga kabataan. Yung nga po yung nakakalungkot. Dahil yun nga, pag minsan, pag naglilingkod tayo sa simbahan, para bang kita na ang may-ari ng simbahan, para bagang dahil kinikilala tayo, yung process ng pakipagrelasyon, kayong lumapit sa akin, kayo nangangailangan. Ngunit, again, napakagandang tinitingnan natin yung initiative ni Jesus to move forward. To move forward. At to move forward sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nagtatanda, para mahingahan yung mga kabataan natin, ay nandoon yung pakumbabaan, kababaang loob. No? Si Jesus nga, pinapakita niya yung mga sugat niya. Yung kabukasan po, kabukasan ng tao. Isiwalat po yung buong pagkatao niya na, ito ako, naging bata din po ako, napagdaanan ko rin yan, sasamahan ko kayo. Siguro nakikita ko pag ako ang nandyan sa kabataan, Aljen, at mag-share sa akin yung isang nakakatanda na, tingnan mo, may sugat din ako. Para bagang sa akin, sandali muna. Ang baba naman ng kalooban niya. So sa akin naman, nakikita ko yun, nagbubukas din ako, may sugat din po ako. May din ako, may mga wounds din ako. At alam mo, sa healing baga, yun ang napakalaking bagay. Ang una talagang step na para sa kagalingan ay yung paging bukas natin. Kahit yung mga sugat natin, sinasabi natin. Oo. Dahil sa mga sugat din po, sa pagbabahagi natin sa mga sugat natin, diyan lalo natin nakilala ang tao. At lalo nating maintindihan yung mga bata. Bisan kita natin, sandali muna, masugatan pala ako kaysa batang ito. At pag nandoon na yun, nandun yung pagbabahagian, nandun ang tiwala,
nakakahinga tayo. Ang sarap naman. No? At pag nakahinga na, kagaya ng yun nga, sa Genesis story, yung connection nung pinuform ng Diyos, yung putik na isang tao, wala pang kaboy-buhay, ngunit yung hinga ng Diyos, nagbigay ng buhay. Kagaya din po ng mga alagad na ito nagtatago, parang walang kabuhay-buhay na rin sila. Parang mga stuck na rin sila. Nakadugmok na. Nakadugmok na, oo. Pero nung nandoon si Jesus hiningahan, wow, ang sarap yung tinanggap nila. Nagkakaroon sila ng panibagong perspektibo. Nagkakaroon sila ng pag-asa. At nandoon nga yung saya nila. Nakikita nila si Jesus, wow, saya-saya. Siguro, ganito din po. Siguro ang kamakabata. Kailangan din po talaga minsan na meron po talagang mga taong handang makinig po sa kanila. Yung magsilbing pahingahan. Handang magpapakini, magbabahagi sa sugat. Opo, makibahagi, sumama, sumabay, makinakbay po sa kanila. Kasi lahat nga po tayo, Father, di ba, sugatan. Sugatan po tayo. Eh, sino pa naman po ang mag-aagapay na kundi yung kapwa niya pong sugatan. Eh, ito bagang sa synodality natin. Opo. There is no such thing as synodality, yung walang paglalakbay kung nandoon yung pride natin. Walang totoong paglalakbay kung hindi ako marunong makinig at hindi ako marunong magbahagi. Yung pinto ko sa buhay. Parang kung ganun man po, kung may pride, kumbaga, Father, parang ang ginawa mo lang po is nasa likod ka lang niya. Naglalakad po kayo sabay, kaso either nauuna ka o nasa huli ka. Pero hindi ka po kasabay niya. Kaya nga po yung synodality na parehas, sabay, o dos, sa daan. Sabay po kayo naglalakad sa daan. Kwentuhan lang po yun, kwentuhan. Magkukwento po siya sa akin, magkukwento po ako sa kanya. Nagbubukasan po talaga ng maraming mga perspektibo sa buhay. And mas naiintindihan po namin yung tao. Ay, eto si ganito. For example, si ganito. Kaya siya ganito dahil meron siyang pinagdadaanan. At siguro sa akin, sa paraan ko rin po, kahit paano ko po siya masasamahan. Dahil kung gagawa pa ako ng ibang bagay na makakasakit sa kanya or parang magiging insensitive po ako sa kanya, sayang po yung pag-uusap natin. Kung may pride ako, sino ka ba? Ganyan. So, sasamahan ko po talaga. Yun po yung nakakatuwa din po sa sinasabi ni Pope Francis palagi na go to the peripheries. Doon kayo sa dulo. Huwag kayo palagi sa simbahan. Kasi ang simbahan, nandito lang po yan. Hindi po yan lumalabas. Ang peripheries po natin minsan ay mga kabataan. Oo, kung bigyan natin ng bigger picture yung simbahan natin, napakaganda yung lumapit yung simbahan sa ating mga kapatid. Opo. Dahil ang simbahan talagang tayong mga tao, tayong mga kapatid, tayong lahat ng simbahan. At hindi lang natin mapupukas sa at yung sabi mo, napakaganda yung go to the peripheries, dahil ito yung nawawala sa simbahan. Siguro, yung mga kabataan, hindi ko masasabi na nawawala sila Ang lang sa atin, hindi natin binubuksan yung mga sarili natin para sa mga kabataan. Hindi natin nakikita si Kristo sa mga kabataan. Dahil hindi natin nakikita si Kristo natin sa mga kabataan, hindi tayo nakahinga. Nakukulong pa rin tayo, nasupuki tayo sa mga mentality natin sa buhay. Oo, dahil nasupuki tayo, hindi tayo naging masaya. Ang kadalasan po yung mga ganyan is mostly mga nakakaligta ang mga maliliit na detalye po sa mga kabataan. Kaya po ang nangyayari sa kanila, naiwanan, sige, okay lang yan. Okay lang yan. Ganyan, kunwari, kukupit ng piso, o kaya magdodrawing po sa armchair ng sa eskwelahan, o kaya magdodrawing ng mga bastos na bagay. Unti-unti po siya lumalaki. Tapos pagdating po ng panahon, magiging sakit talaga ng Ito yung sinasabi mong nag-umpisa sa mga maliit na bagay. Tumpak na tumpak ito sa music of the gospel natin, song. Warrior is a child. Picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while.
'Cause deep inside this heart, the warrior is a child. Dahil, yun nga, kung tinitingnan natin sa bigger picture lamang, yung physical appearance lamang ng mga kabataan natin, hindi talaga, or we are from afar lamang, tinitingnan natin, hindi natin talaga maintindihan yung mga kabataan. Opo. Yung sa warrior is a child, that there is a child within. Isang batang kung nasasaktan, umiiyak. Nasasaktan, umiiyak. At dahil hindi tayo close sa kanila, hindi tayo lumalakbay sa kanila, hindi natin napapakinggan yung iyak ng isang maliit na bata sa kalooban ng bawat isa, lalong-lalo sa ating mga kabataan. Ang nakikita lang natin, nagja-judge tayo doon sa nakikita lang natin far away. At pag ganoon, wala talaga. Walang kapayapaan, walang paglalakbay, kaya sa masamang paglalakbay, no? Walang mangyayari. Ngunit isang hamon sa atin na yung pag-step forward. The warrior is a child na kilalanin natin yung bawat isa, lalo-lalo na sa mga kabataan natin, para tayo naman ay makahinga sa hinga ng mga kabataan. Dahil yun nga, hinga ng mga kabataan dahil tinuturing natin mga kabataan natin sila ang pag-asa. Opo. At hindi po talaga mawawala yun dahil sila po talaga ang pag-asa ng lipunan, lalo na rin po ng simbahan, sa pamilya, sa lahat po ng aspeto kasi sila din po kami po ay papalit din po sa mga nauna sa amin. At kami rin po ay mapupunta sa lugar nila. Kami tatanda din po kami. Yun nga sinasabi dito, Algin, na there is no such thing as success without the successor. Siguro isang paalala din po, hamon, kumbaga, assignment, pwede na rin siguro, Father Log, po. Patuloy po sana tayong maging Panginoong Jesus sa kanila. Hindi po yung lording over, parang inuutos-utusan ng mga kabataan. Maging kalakbay, kumbaga. Ang Panginoong Jesus ay nakilakbay po sa atin nung siya ay nandito sa lupa. Sinamahan tayo, kumain, nagutom, naghirap. Gayon din po ang hamon sa atin sa mga umaagapay at nakikilakbay po sa mga kabataan. Samahan po natin sila dahil sila po ay nangangailangan din po kahit papano ng mga makakakwentuhan at mapagbubukasan ng sarili. Sa mga magulang, maganda po na kumustahin po natin ang ating mga anak. Yan. At syempre, minsan may mga bagay-bagay po na hindi nakukwentong mga anak ninyo. Sigurado po iyan. Ngunit, isa pong paraan para po makapag-open up ang mga bata is unti-untiin. Kulitin po ng konti. At sa mga kabataan naman po, paalala at isang hamon na rin po, assignment. Maging bukas pa rin po tayo sa ating mga perspektibo sa buhay, sa mga gusto natin sa buhay. Alam ko po mga kabataan, mga kabataan, maraming gusto sa buhay. At pursue, go lang. Lalo na po kung ito'y para sa sarili at lalong-lalo na para sa Panginoon. Ngunit, alalahanin po natin na ang Diyos ay kumikilos hindi lang po sa atin, kundi po sa lahat ng mga nakapaligid sa atin. Manatili po tayong bukas dahil sila pong mga nakapaligid sa atin ay lumalakbay din, naglalakbay din. At kasama po natin sila sa paglalakbay. Sila din po ay maaari natin bukasan ng sarili. Magbukas po tayo para mas makahinga, kumbaga, at maging pahinga din natin sila. Dahil pagdating po natin ng araw, ang magiging pahinga po talaga natin at paghinga ay ang Panginoong Jesus at ang Diyos sa kalangitan. Yun lang po siguro. At totoo nga talaga, hinga ng kabataan. At parang nakikinig ako sa iyo, nakakahinga din ako. Salamat sa paghinga. Thank you, Father. Thank you po. The music of the gospel, Sunday reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh, picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just so long.